Dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa atin eh. Halimbawa, isang oras. Sa oras na to, it's either you make money or you spend money. Now, habang nagvo-vlog ako, I'm making money. Pag nanood ka, meron pong views yan. Manood na po kayo manood. Alright? Or, pwede akong nasa mall, bumibili, gumagastos. So, kaya pipili lang tayo. It's either you are making money or you are spending money. Believers, ang advice ni Rockstar sa atin pong lahat, whether nagsisimula ka pa lang sa career mo or nasa mid ka na ng yung journey or maybe, Doc, medyo patapos na yung career ko or you have your business, ito po ang payo ni Rockstar, make more money for 10 years. Yes, pag-usapan natin yan. Una, why 10 years? And why are you going to make more money for the next 10 years of your life? And what are the money principles na natutunan ko na makakatulong sa iyo at sa pamilya mo? And third, how to make more money for 10 years. Okay? Pag-usapan natin. Let's go, let's go. Kunin nyo na po ang inyong pen and notebook at yung kape. Magsisimula tayo ng napakagandang pag-usapan natin tungkol sa pera. Okay? Make more money for 10 years. So, ibig sabihin, kung ikaw ay 20, so hanggang 30 years old ka, ang focus mo lang to make money. Kung 30 ka ngayon, hanggang 40, ang focus mo lang to make money. Kung 40 ka, hanggang 50, ang focus mo lang to make money. Kung 50 ka, hanggang 60, ang focus mo lang to make money. Doc, pwede pa ba 60 to 70? Yes. Kung 60 ka to 70, ang focus mo lang to make money. Okay. Yan ang pag-uusapan natin. Now, why 10 years? Ito po. Or why you need to focus on making money for 10 years. First, alam nyo ako personal realization ko po to, G-Libers, sa ating pong lahat, that I realized at age 51, mag-52 na si Doc. Alam nyo ba na 90% ng problema natin, masosolve natin kung may pera tayo. Imagine that. Hindi ko alam kung na-realize mo na yan. Pero you have to realize that. Ngayon, pag tinan natin, umisip ka ng 10 problema mo ngayon. Sulat mo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Now, alin dyan yung masosolve kung may pera ka lang? Diba? Almost yung 10 na yan, kayang masolve kung may pera ka lang. Ganon ka-powerful ang pera. Hindi tayo mukhang pera. Pero ang society natin, ang community natin, ang lahat ng gusto natin, services, products, mapapalitan lang ng pera. Kaya mo lang bumili, kaya mo lang mag-avail ng services kung may pera ka. 90% of your needs. Okay? So, ano ba yung mga 90% na yon? Yung health issues natin. Imagine mo kung may pera ka. Yung health issues mo, mapapagamot mo yan. And family issues. Tingnan mo ang mga conflict sa family. Di ba minsan pera? So, imagine mo ngayon, meron kang 1 million. Magkakagalit kayong magkakapatid. Yung 1 million na yan, kaya mo mag-sponsor ng isang event. Kaya mong pagsamasamahin mga kapatid mo. Kaya mo niyong kumain sa labas, mag-gathering, tapos kumain kayo, na eventually after that, mamigay ka ng regalo o magbigay ka ng cash, then okay na. Hindi na kayo, wala ng conflict. May mga conflict sa family na kayang lutasin ng pera. And emergencies. Pag may emergencies, kayang isolve ng problem. So, pag naganap ngayong emergency, mamaya, na-solve na, wala na tayong problema. Wala ka ng worry. And of course, happiness. Ang happiness, kailangan din natin ng pera. Okay? So, from here, dito nabuo ang aking money principle. So, i-share ko sa inyo mula dito, sa mga binanggit ko, ito yung mga money principles na napatunayan kong totoo, based from my personal experience. Hindi ko alam kung ito rin ang experience mo, pero i-check natin, no? Baka hindi ka lang aware, ito na din yung mga principles na nangyayari. First, money can prevent illness. Pag may pera ka, mas nagiging healthy ka. Nakakakain ka ng quality food. Kasi pwede kang magpabili, pwedeng may magluto for you, makapili ka ng mga food. Therefore, you can prevent illness. Kasi ako hindi po ako doctor of medicine, doctor of philosophy po si Doc. Pero dahil naglo-low carb nga po ako, so sa aking research, ang pagkakasakit pala natin talaga galing sa intake nating mga pagkain. Malaking factor. Kaya, kung mamimili ka ng food, ng quality food, mas mapiprevent natin ang illness. Again, you need money. And second, money can make
family more supportive to each other. Mas nagiging supportive ka sa pamilya mo. Kasi, alam mo kung bakit? Meron kang capacity. So, pag may capacity ka to help your family, mas nagiging close kayo, di ba? Ngayon, gusto mong tulungan yung pamangkin mo, wala kang pera. Pero kung may pera ka, matulungan mo yung pamangkin mo, mas nagkakaroon kayo ng rapport, ng mas magandang relationship. O yung kapatid mo, may sakit siya, hindi maipagamot. Pero kung may pera ka, kaya mong sumuporta. Nakuha po natin yung point. So, pag may pera kayo, yung family nyo, mas nagiging closer. Mas nasusuportahan nyo yung bawat isa. And third, you will not be bothered by emergencies kung may pera ka. Kung may emergency, biglang masira ang sasakyan mo, hindi titigil ang buhay mo. Hindi titigil ang mundo mo. Kasi, lalabas mo lang yung pera mo, pagawa mo sa sasakyan mo. Kung magkaroon ng sakuna, nasira yung kalahati ng bahay nyo because of melindol, magre-rent ka lang muna ng apartment, kaya mo magbayad. Tapos paggawa na yung bahay. So yung mga emergency, hindi tayo masyadong nababother pag may pera tayo. And fourth, money can make you happy. Personal. Hindi ko alam sa'yo kung nasubukan mo na mas magaan ang buhay mo, mas masaya ka, if you have money. Di ba pag-isip mo, alam mong may dumating na pera sa bank account mo, alam mong may pera ka dito sa account na yan, account A, B, C, di ba, mas magaan ang pakiramdam mo, mas masaya ka, mas productive ka. So, ladies and gentlemen, these are the money principles na napatunayan kong it works o yan ang nagro-rule sa buhay natin. Now, this justify why you have to make money for 10 years. Para lahat na to, itong principle na to, mangyayari siya sa'yo, nagaganap smoothly kasi may pera ka. That's just my point. So, tingnan natin how you make money. Pero, bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And of course, we are inviting you to attend our free webinar sa ating community. IMG Rockstar. Marami pa po tayong mga pag-aaral kagaya niyan. Marami tayong matututunan ng mga money principles pwedeng sa webinar namin or kung nandito ka sa Metro Manila, nasa IMG ako almost every Saturday. Then umiikot ako mula Baguio, Tarlac, Sampa Cavite, Laguna, Pampanga, dito sa Bataan, and soon, papunta tayo sa Nueva Ecija. PM ka lang sa personal FB ko. Kahit nasa abroad ka, pwede ka naming makausap. Ayan po ang aking personal FB. PM mo lang po ako. Diyan lang po ikaw magme-message. Direct na yan sa akin. Then, tatawag ako sa'yo. Para patunayan na si Doc nga yan. Let's go. Let's go. Now, how to make money for 10 years? Or, bakit nga ba 10 years? First, because 10 years is enough for 2 stages. Ang pagkakaroon po ng pera, 2 stages po yan. So, first stage is getting in the momentum or papunta ka sa momentum. Sa pagkakaroon ng maraming pera, pagiging mayaman, na-realize ko lang din for 51 years ng aking pagkabuhay dito sa ibabaw ng mundo. Meron po kasing tinatawag na kailangan makapunta ka muna sa momentum. And yung pagpunta sa momentum ng pagkuha mo ng pera, or pag-accumulate mo ng pera, hindi po enough yung 1 year, 2 years, 3 years, it's not enough. Pagka nag-invest ka ng 1 year lang to make money, minsanan lang yun. It will not last. O wala ka pa sa momentum. Kailangan mapunta ka muna sa momentum. And pag napunta ka na sa momentum, may second stage. That is, staying in the momentum. Para mas tuloy-tuloy ang pagdaloy ng pera sa buhay mo, dapat nakasakay ka pa rin sa momentum for the next 5 years. So, ang formula ko po, 10 years is enough. 5 years siguro or mga 3 years, papunta ka sa momentum. Then, pag nandun ka, kailangan nag-i-stay ka pa rin sa momentum. Marami po kasi sa atin na napunta sa momentum pero nahirapang mag-stay sa momentum. Kasi nawala na sa focus. Hindi niya na-focus ang pagkuha ng pera or to make money for 10 years. Dapat 10 years. Enough to go to the momentum and to stay sa momentum. Second principle. 10 years on focusing on money will make you spend less and develop more discipline and self-development. Yes, ang 10 years po na ang isipan mo lang to get more money or to have more money, mas nababawasan yung spending habits natin. No overpower nung making more money than spending more money. Kasi dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa atin eh. Halimbawa, isang oras. Sa oras na to, it's either you make money or you spend money. Now, habang nagvo-vlog ako, I'm making money. Pag nanood ka, meron pong views yan. Manood na po ay manood. Alright? Or, pwede akong nasa mall, bumibili, gumagastos. So, kaya pipili lang tayo. It's either you are making money or you are spending money. Now,
So, pag 10 years, ang focus mo is just to make more money, nababawas ang possibility you to spend money. And nadidevelop ang self-discipline mo. Mataas na ang discipline level mo. Pag 10 years na hindi ka nakapokus sa paggastos, hindi ka na mabibigla ng, oy, bili ka dito, may sale dito. Hindi ka natatablan yan. O meron ditong buy one, take one. Wala na yung effect sa'yo. 10 years na kasi, iba na yung sistema mo. Iba na yung dumadaloy na energy dyan. Iba na yung dumadaloy na desire sa puso mo. And, of course, self-improvement. Nag-improve ka na. 10 years? 10 years of making money? Nag-improve na yung mga money principles mo, life principles mo. Mas nag-ooperate ka na on higher level. May vlog po ako niyan. Hanapin nyo lang how to operate on higher level in life. And number 3 principle po, you can dig gold in 10 years. Not in 3 years. Pag 3 years lang ang focus mo to make money, I want to make money, magpo-focus ako ng 3 years. Ang madidig mo, siguro meron naman, pero siguro silver or bronze. Pero pag 10 years, ang mauhukay mo, ginto. Di ba, mas malalim ang hukay mo, ang nakukuha natin, ginto. Kaya tatagalan mo how to make more money. Kaya nga yung iba, pag kumita na ng konti, tapos naglulustay na, wala na. Pero yung iba, nakikita natin, kumikita, tapos mas nag-effort pa rin, kumita ng kumita, nagiging stable ang source of income nila hanggang sa magbigay ng passive income. So parang na-experience ko po yan ngayon sa ating community, sa IMG. Sabi ko, I want to do IMG long term. So nakikita ko po yung effect niya. Nag-start ako dito 2020. So 2025 na ngayon, nakikita ko yung effect niya long term. So nasa momentum, sumakay ako sa momentum, nag-stay ako, and I don't have plan of quitting our community. Ang plan ko dito, mag-stay hanggang 5 more years, hanggang 10 years para makadig tayo deeper. Okay? So kung may sinisimulan ka ngayon, wag lang 3 years ang plan mo, dapat 10 years. And last principle, kape po ulit tayo, Delivers. And last po, you can only scale after 5 years of making money. Hindi ka makaka-scale ng 1 year pa lang, you're making money, then you want to scale it? Hindi po. It takes years to scale up your business. So, parang ulitin ko, example namin. It takes years bago mag-scale up ang IMG Rockstar Community. Nung 1 year pa lang po siya, so hindi ko siya may scale up kasi lahat ako yung gumagawa. Hindi ko siya may scale up kasi bata pa. So, I need to post, I need to answer calls, I need to write all your names. Marami akong ginagawa na personal. Pero habang tumatagal, nagagawa na yung system, meron na kaming sistema, meron na akong mga teams, lumalaki na yung team ko, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. So, nai-scale na siya. 5 years pa lang kami, pero mataas na yung level ng na-scale namin. So, ganun din po sa business. Habang tumatagal ka, in 10 years, mas may scale up mo yan. Alright, Gilibers, ayan po ang reason why you need to make more money. 10 years. Kaya dito sa ating community, wala pa tayong 10 years, pero nakikita ko na yung results. And yung isa ko pong source of income, as a vlogger, as an influencer, sa aking YouTube channel, magta 10 years na, and it's scaling. Imagine mo, sa dami na ng subscribers natin, followers natin, ilan na yung nanonood, ilan na nagsishare sa ating mga vlogs, and ilang beses na rin ako nakakuha ng leads, thousands na. Dito nang galing yung mga members ko sa IMG Rockstar Community, dito nang galing yung mga nagpa-coach sa atin. So, nag-scale up na po siya. Totoo po ang 10 years, mas magiging stable ang source of income mo. Let's go, let's go. Kape po tayo, kape po.